For today's video ay nandito po ngayon sa SM Santo Tomas ang Bureau of Fire Protection. So nagsasagawa po sila ng awareness training o kaalaman para sa mga tao na dapat may alam regarding sa sunog. So andito sila para mag-share at para maging mapaalalahanan ang mga mamamayan dapat aware tayo sa sunog. Kasi fireman na po ngayon. Talagang marami na ho kabila na rin ang mga sunog. Dapat ho tayo may alam. Sa eksena ho ito, napakilala ko ang kanilang uniform. Mga ginagamit nilang sa mga susunod pang video na to na meron ho akong mga clips. Andito rin ho yung ang apo ng tatay, ang apo ng nanay na vlogger. Siya po yung ambassador po ng Bureau of Fire Protection dito sa Batangas. So lahat po ng BFP sa Batangas ay dito po nagtipon-tipon para po magkaroon sila ng isang road show. Parang road show po nila yan. Magpapakita po sila kung paano mag-apula ng apoy, ano yung mga gagawin, ano yung mga di dapat gawin. Galingan po namin ang pagsiservisyo sa inyo. Now, we have a special message from our Fire Safety Ambassador to remind us the importance of fire prevention. Teka, sino ba yung ating Fire Safety Ambassador? Balita ko, partner, napaka-kisig at magandang lalaki itong ating Fire Safety Ambassador. Kaya nga daw, ano daw siya influencers, madami daw siyang followers. Yan isang napakagandang araw po sa inyo lahat na may pataas sa paggalang. Muli ako nga po mula si John Paul de Guzman, kilala po bilang apo ng nanay, Tagalipa. Isang karangalan po para sa akin ang tumayo dito sa inyong harapan bilang isang embahador ng Bureau of Fire Protection. Isang napalaking karangalan po para sa akin. Dala ang isang mensahe na makapagliligtas ng buhay, magpoprotekta sa mga pamilya at magtataguyod ng mas ligtas na mga komunidad. Ang kaligtasan laban sa sunog ay hindi lang isang responsibilidad. Ito ay isang pangako dapat nating tuparin ng sama-sama sa pamamagitan ng tamang kaalaman, kahandaan at aksyon. Mababawasan natin ang panganib ng sunog at mapoprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Bilang inyong Bureau of Fire Ambassador, hinihikayat mo kayong lahat na seryosohin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Mahalaga na tayo ay mag-aral at maging handa. Alamin ang mga panganib ng sunog sa inyong tahanan, lugar at trabaho. At malinaw na emergency exit ang inyong paligid at siguraduhin gumana ang mga ito. Regular na inspeksyon ng mga kable ng kuryente, koneksyon ng gas at iba pang posibleng panganib na maaaring magdala ng sunog. Napaka-importante na tayo ay maging responsable dahil ang kaligtasan laban sa sunog ay nagsisimula sa ating sarili. Huwag hayaan na kasimpi ang kandila o kalan ng walang nagbabantay. Itapon ng maayos ang mga bagay na madaling magliyab o magdala ng sunog. At palagi magkaroon ng emergency plan sakaling magkaroon ng sunog. Nandito ang Bureau of Fire Protection upang maglingkod, magprotekta. Ngunit kailangan namin ng inyong tulong. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ay makakalikha tayo ng isang ligtas na kapaligiran para sa lahat. Maging taguyod tayo ng kaligtasan laban sa sunog sa ating mga tahanan, paaralan at mga lugar ng trabaho. Nagsimula ang kwento ng ipinakilala kay Badhana. Sa taglay mong likid, ikaw sa akin ay biyaya. Dampi ng iyong palad, hinitay kumakola. Liwanag mong dala, tunay na kahanga-hanga. Sa marahang pagbigit,
dahan-dahan ang iyong pagkawala. Sariwa pa sa aking alaala ang mga imaheng nililikha. Sa liwanag ng lamparang sa aking mukha'y tumatama. Galak sa puso'y tunay na di may kakaila. Kagiliw-giliw na may tuturing, munting batang nanahan sa atin. Kasama ka pa sa paglalaro ng mga anino sa dilim hanggang sa maliit na silab ay unti-unting nagiging isang liyab. Damang-dama ang init sa aking palad na parang nabubunin ang sayang ating hinahanap. Sa pagkagat ng takip siling at banayan na hangin, binalot ng nakakakilabot na dilim, bangungot na sino man ay hindi na naisin. Sunog sa klolo, Diyos ko! Hiyaw ng isang alin. Habang di magkamayaw, maasang mga haliging di bumitaw. Usok na itim ang aking natatanaw at nang nilapitan. Nakakatakot na halimaw ang lumitaw. Ang aking mapagtanto, dahilan pala'y ikaw. Ikaw? Oo, ikaw ang maaaring dahilan. Tila ba napabayaan ka sa kandila na iwan ka nag-aalab sa kalan sa may kusina o di naman kaya dahil sa saksakan na nakaligtaan kaya nasira. Ng bugo ng iba't ibang tirahan, gawa sa bato, yero at madalas sa kawayan. Iisa lang ang lugar na ginagalawan na parang tanawan. Sabi, tanawan aswan, walang maiiwan, lahat nagdadamayan. Ngunit sa panahon ng may sumisilap, panahon ng inausang tapoy na naglalag-laab sa laban, galumiliya, nariyan ba ang pagtulong ng pusong sumisiklap? Sa maliit na apoy na lumalaki na, sino ang maaapula kung meron na alam ba sa sarili mo'y napakarungkala? Sila lang ba? O kaya ko iba? Kung walang pagkakarisa, may mga gamit pa bang may sasalba? Mayroon pa bang mabubuhay pa sa isang bahay na pinabayaang umaapoy na? Sa pamayanan, maraming tao, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi rin sila, kundi tayo. Ngunit bakit nawawala ng pagkakaisang tao? Lalo na't di makakarinig ako sirena ng pero sirena na awa kagad na dahil. And so yun, pinapakilala po dito yung mga iba't ibang uri ng uniform. Pinapakita po ng mga mascot ng iba't ibang uniform ng BFP. At the same time, may mga dancer din po ang BFP, balisong dancer ang tawag po sa kanila. Kaya yun, nakaka-enjoy silang panoorin, ang gagaling. Talagang may talent ang mga BFP Batangas. Talaga naman po, nakakatuwa. Talagang ako'y aliw na aliw sa panunod nito mga kasine. Dahil, siyempre, sa tulad nilang men in uniform, may mga angking talento rin din pala sila. O, kita nyo? Nakakaaliw silang panoorin. At talagang palakpakan ho ang mga tao na nanonood. So, nagbibigay aliw sa pamamagitan ng kanilang grupo ng balisong dancer. And siyempre, to inform din talaga ho yung mga tao na maging aware po tayo sa sunog. So mag-ingat, ika nga, bago kayo umalis ng bahay, ang sabi nga ho nila, alisin lahat ng nakasaksak. Iwasang gumamit ng kandila, posporo, at ilayo yan sa mga bata para hindi mapaglaruan. Kaya yun, magandang mensahe para sa kanila. Ika nga ho sa kasabihan, hindi na baling manakawan ay wag laang masunugan. Kaya yun. So nakakatuwa sila oh. Ang galing ng mascot sumayaw oh. Siguro ang init niya sa katawan. Ngayon naghahanda na at paaralan. Susukulay ng aking buhok sa may suot ng sandalias. Kabado pero espesyal ang araw na ito.
darating daw ang mga iniidolo. Sa aking paglalakad, utak ko'y puno ng palaisipan. Ano kaya ang mangyayari mamaya? Ako kaya ang mapipiling magpaapula ng sunog sa may gitna? Hay, alam na lang natin maya-maya. Pagka may uumpisa na, at sa aking kasanay, sinabi ko na, Lord, ang maaral po na may bulsat, magamit namin sa naririyan pa. Kami po'y inyong ilayo sa anumang trahedya. Gawin kaming alheratong mga bata. Ilang sandali pa'y unti-unti nang nagpakilala ang mga dalubhasa. Kanilang isa-isang mga bagay na magsasalpa kapag may trahedya. Kanilang ipinakita ang dapat sa maglakayan. Kayang-kaya ng bawat isang iligtas ang sarili nilang iba. Sa aking pag-uwi, ikinibangamba ko ang aking nakita. Papalapit pa lamang ako'y bumungad ng takot sa mga mata. Ha? Umuusok? Umaapoy! Nagliliyab! Ang init na nadaramay, hindi ko na kinakaya. Wala nang halos makita. Ang usok ay nanunod na. Hindi ako nag-alintana. Nakunin ang pulang bagay na nakasabit sa may bintana. Ang mga aral noong araw na iyon ay nagbunga sa magandang layon. Kung papaano makisalbin, naiikutin mo lamang at hihigitin. Isang bagay na itututok mo lamang sa nag-aalap na paligid. Ang magliligtas sa nakararami. Sa trahedyang hindi ginustong nangyari. Kaya't napakahalaga ng kanilang salita. Napakahalaga ng impormasyong sinabi nila sa madla. Ang gasol, kung iiwang nakabukas ang phosphorus lighter, ay dapat nasa mataas ang mga kasangkapan at mga kagamitan na nangangailangan ng elektrisidad. Ay dapat punutin at huwag hahayaan makalantad. Atin laging tatandaan na ang pagiging maingat ang siyang mag-aangat sa atin na ang tanging hangad ay kaligtasang panlahat. Sa tulong ng pagtakais at pagtadamayan, sa kabila ng sakunang hindi minsan naiiwasan, tayo'y makakabangon gamit ang pagtutulungan, makakapamasa ng saya't kaginhawaan. Sa pamayanang nagdadamayan, nagkakais at nagkakaunawaan, anumang trahedya'y malalampasan, mababaha o sunog man. Sa tulong ng lahat, iyan ay masusolusyonan. Kaagapay ang manghabong pero na akin laging iniidolo. Saludo po kami sa inyo. Mitsa ng Pag-asa. Orihinal na sulat ni Akisha Michelle Mariota. Wow, galing ah. Buhay. Sa una, masaya, pero pag patuloy mo hinayaan, patuloy ka rin masasaktan. Pero teka, hindi tungkol sa pag-ibig ang tinutukoy ko, dahil ito ay hangos isang kwento. Kwentong nakaka-inspire. Ito ang kwento ko. Taong 2015, batang iwang mag-isa ng kanyang ina sa kanilang munting tahanan, isang batay binalaan. Anak, hindi lahat ng bagay ay maaaring paglaruan. Sa edad na 10 taong gulang, masasabing isa siyang batang porsigido. Porsigido na tuklasin ang kanyang mundo. Mundo na kanyang ginagalawan. Isang batang matalino. Kaya, noong posporo at kandila na ang kanyang nasipat, wala siyang magawang iba kundi sabihin ng mga salita na, "Uy, jackpot!" Agad-agad siyang kumuha ng papel at sinindihan. Sa paglaki ng apoy, napuno siya ng kaligayahan. Kaligayahan, ngunit sa pananabik, agad na nainitan. Pinagpawisan at nasabing, "Diyan ka na muna ha, mamaya ulit kita paglalaruan." Ngunit ingit sa kanya na ang pakikipaglaro sa apoy ay hindi galawan. Sunog, sunog, sunog! Sigaw niya, noong balikan ng apoy, na patuloy ang pagliyab mo, ito'y kanyang hinayaan. Dapat pala, hindi ko ito iniwan. Ngayon, ako pa yung masasaktan, pero kanyang sigaw ay parang papalubog na araw. Lamang na pahinga, hanggat sa hindi mo na to matanaw. Taon-taon, libo-libo ang naapektuhan. Taon-taon, libo-libo ang nawawalan ng pangkabuhayan at tirahan. At taon-taon, libo-libong buhay ang hindi nabibigyan ng kinabukasan dahil lamang sa isang pagkakamali
Sa pabayaan na nagsasali ng pagliyab ng apoy kung kaya't maraming nasusunugan. Kaya ingatan natin ang ating mga saksakan hanggang sa ating mga kalan, ilagay sa tamang lalagyan, mga bagay na mapanganib at maselang. Ingatan natin ang ating mga fire extinguishers, pahalagahan natin ang ating mga fire exits, at bago itapon ang mga bagay na sinindihan, paniguruduhin ito ay nasa tamang lagayan. Alamin din natin ang lokasyon ng ating fire station at ang kanilang numero, at sundin at bigyang galang ang pagtulong ng ating mga bombero, kasi sa huli, sila pa rin ang tumutulong sa mga sunugan at sa atin ay nagbibigay ng kaligtasan. Kaya sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, naway magsilbi sa inyo itong aral na maging mas maingat, maging mas marunong at palawakin pa ang dunong. At tandaan na, sa pamayanan ng nagdadamayan, sunog ay may iwasan. Dahil sa huli, hindi lahat ng bagay at mga importanteng leksyon ay nasa silid-aralan. Dahil yung iba, magmumula pa sa muntik ng masunugan. Salamat. Si ate, si mama, si kuya, si papa, saan sila? Sunog! May sunog! Sunog! May sunog! Mahaligaw ang auto naman ng sirena. Hindi alam kung saan ito patungo. Mga bayani nagmamadali umatahanan. Kagamitan, nari-arian at pamilya'y masagip. Mga bayani, tanging tubig ang sundata. Sirena, nasa tuwing aka'y naririnig ka ba sa puso'y walang bintis. Tanging hiling sa may kapal na wala'y masamang mangyari. Umulan sana ng malakas at ito ay mapawi. Kapatid, kamusta ka? Halika, hawakan ang aking mga kamay at tutulungan kita. Tumayo ka, tayo na. Hindi mo na kailangan bumalik sapagkat buhay ay mas mahalaga kaysa gamit. Manampalataya ka na tayo'y makakaligtas. Masisilayan ang pamilya si Pagad mga bayani ay naririyan na. Darating sila. Huwag kang matakot. Sa kanila iligtas ka. Kuhanin ang timba, lagyan ng tubig at kumuha ng lupa. Ito isang paraan para sunog ay hindi na lumala. Alam ko na ang iba sa atin ay nabalot ng masalimut na apoy, na tila ang hirap ng magpatuloy. Napapatanong sa sarili, bakit ito sa amin nangyayari? Tayo'y magtulungan upang ating tirahan ay ating pa rin masilayan. Mga mahal sa buhay ay makasama ng matagal at ang bagong bukas ay atin pang masinagan. Lahat tayo'y magtulungan.